Good evening po sa lahat. Mapagpalang gabi. Ngayon po ay November 14 at dumako na naman po tayo sa kalagitnaan ng isang linggo. Napakabilis po ng panahon ng mga kapatid. Sabat lang pagkatapos ngayon ay kalagitnaan na naman ng isang linggo. Kumusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po ay tayo po muli ay magpupulong upang hindi lamang pumuri at magpasalamat para sa kalahati ng isang linggo, bagkos tayo ay dudulog sa Panginoon para sa mga kahilingan natin. Na po, kahilingan ng ating mga kapatid, mga mahal sa buhay, yung mga nais po ninyong isama natin sa atin pong prayer request, mangyari pong ipadala nyo po, i-post ninyo. Pwede po dito sa Facebook Live, pwede din po personal message or sa atin pong mga GC. Ngayon po ay hinihilingan ko po ang sino man nakasama ko po sa Tumpa Church ngayon na siya pong manguna sa atin pong opening prayer pagkatapos po ng atin pong opening song. So, samahan niyo po ako na umawit ng papuri sa Diyos.
Let's pray. Our dear Heavenly Father, we would like to thank you for guiding us throughout this day and thank you for your guidance and your protection that you have given unto us. Please continue to guide and bless us this evening, especially as we have our midweek. And please continue to guide and bless us in everything that we do and bless the speaker so that they may impart the message that you would like us to receive this evening. And bless us with your Holy Spirit so that we may fully comprehend and understand the things that we will be hearing, and so that we may apply them in our hearts and minds and show them in our lives to set a good example to people around us as well. And please continue to bless our loved ones who are not with us. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray, Amen. Bago po natin mapakinggan ang ating pong tagapagsalita sa unang bahagi ng ating pong pagpupulong sa gabing ito, ay pakinggan po natin ang isang tanging biyak.
Maraming salamat po kay Brother Audrey sa kanya pong inawit sa gabing ito. Alam niyo po mga kapatid, kaya po ito ang napili kong special na handog awitin sa gabing ito sapagkat ang atin pong topic ay may pamagat na retributive judgment. At ang ating pong tagapagsalita ay walang iba kundi ang ating pong masigasig na kapatid natin sa pananampalataya mula po sa Davao. I-welcome po natin ang ating pong kapatid na si Brother June Apole. Pakinggan po natin ang kanya pong mensahe tungkol sa retributive judgment. Wala pong sound. Magandang gabi mga kapatid and happy midweek. Sa gabi pong ito, ako po ang naatasang magbahagi ng salita ng Diyos. Ang sa ganon ating pong maulutan ng aral. Ang text po natin sa John 5 verse 14. Sabi dito, afterward Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee.
Ito po ang kapatid na senaryo na meron pong pinagaling si Kristo doon sa templo. At sinabihan niya na huwag nang mag-commit ng kasalanan. Sakaling ito man ay gagawa uli ng kasalanan, mas malala pa ang magiging resulta nito. Para din sa atin mga kapatid, na after we know the truth, at gagawa pa rin tayo ng paglabag. So, from bad to worst, ang magiging hantungan. 1 John 3 verse 4, sabi dito, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. So, pansinin niyo mga kapatid, sin is singular. So, kung sino yung nakagawa ng kasalanan, ay siya din ang lalabag sa kautusan. Whosoever committed sin transgresseth also the law. Ibig sabihin, sin singular is living your life apart from God. Then, ang susunod doon ay sasalansangin mo na ang kautusan ng Diyos. So, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. So, meron tayong ditong sin singular at sins plural. Sin singular, living a life apart from God. So, gaya ng sinabi kanina, kung tayo po ay hiwalay at walang koneksyon sa Panginoon, at tayo po ay open na lumalabag sa kanyang kautusan. And that is what we call sins plural. Transgressions of the law of God or doing evil things. So, balik tayo sa 1 John 3 verse 4. Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. So anong sabi mga kapatid? Kung sino yung nakagawa ng kasalanan, singular, transgresseth also the law, ay siya rin ay lalabag sa kautusan. Ngunit ang sabi ng Book of John, 1 John 1:9, if we confess our sins, meaning plural, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay makipagdugtong uli sa Panginoon at lumapit uli sa Kanya, yung sin singular at yung sins plural, yung mga nagawa nating kasalanan, ay pwede tayong patawarin kapag tayo ay humingi ng kapatawaran. And cleanse us from all unrighteousness, at tayo linisin sa ating lahat ng hindi mga magandang asal. So, kita niyo mga kapatid, bakit ba ang tao ay lumalabag sa batas ng Diyos o sa kautusan ng Diyos? Dahil wala siyang koneksyon, wala siyang personal relationship sa Panginoon. Kaya madali niyang labagin ang kautusan ng Diyos. God will forgive us, yes, but there are consequences of our sins. So ito ang ating paghandaan mga kapatid. Kung tayo ay gumawa ng kasalanan at tayo ay nagsisisi, kaya tayong patawarin ng Panginoon. But we must expect consequences. Ibig sabihin, kung ano yung mga ginawa nating pagkakamali, mayroon po yung kabayaran. Tulad na lamang sa halimbawa ni Moses at Aaron. Had Moses and Aaron been cherishing self-esteem or indulging a passionate spirit in the face of divine warning and reproof, their guilt would have been far greater. But they are not chargeable with willful or deliberate sin. They have been overcome by a sudden temptation, and their contrition was immediate and heartfelt. So, ang experience po ni Moses and Aaron mga kapatid, nung sila ay naglakad from Egypt to Canaan, doon po sa wilderness,
nagkaroon po sila ng kasalanan. Pero ang kasalanan na yon ay hindi po deliberate. Ibig sabihin, hindi pinaplano. Ito po ay biglaan. Sabi ng Panginoon, kahit na hindi mo planado ang iyong paglabag, kung ito ay labag sa kalooban ng Diyos, still, it is a sin. Pero ang ginawa ni Moses at Aaron, ito ay immediate o kaagad-agad nilang pinagsisisihan. The Lord accepted their repentance, though because of the harm their sin might do among the people, He could not remit each punishment. So tinanggap naman ng Panginoon ang kanilang pagsisisi. Ngunit dahil ito ay kasalanan, kailangan patawan ng parusa. What was the sin of Moses and Aaron? When they angrily cried, must we pitch you water out of this rock? They put themselves in God's place as though the power lay with themselves. So, ang kasalanan pong ginawa nila mga kapatid ay yung inangkin nila na sila ang nagpalabas ng tubig mula sa bato. Ito po ay sin of usurpation. So, salip na ang Panginoon ang mag-glorify, ang kanilang mga sarili ang napataas, hindi ang Panginoon. Not even the integrity and faithfulness of Moses could avert the retribution of his fault. So kahit na gaano ka-faithful si Moses, mga kapatid, ang retribution ay hindi nawala. Sabihin, Moses suffered the consequence of his sin. But when it was declared that because of that one sin, isang kasalanan, mga kapatid, Moses and Aaron were not to enter Canaan. So si Moses at saka si Aaron, hindi po sila nakapasok sa Kanaan dahil sa isang kasalanan na yon. The people knew that God is no respecter of persons and that He will surely punish the transgressor. So alam natin mga kapatid na hindi po nanginayang ang Panginoon. So wala po siyang pinipili. Kahit na anong posisyon mo, kung ikaw ay nagkasala, ay mayroong kabayaran ang iyong ginawa. How about David's sin and repentance? As time passed on, David's sin toward Bathsheba became known, and suspicion was incited that had planned the death of Uriah. So, lumipas ang mga panahon, mga kapatid, at nalaman na si David pala ang may plano sa pagkamatay ni Uriah. So, alam natin ang kasaysayan tungkol doon. So, ano nangyari mga kapatid? The prophets rebuke, touch the heart of David. So, si Prophet Nathan ay nirebuke siya. Ni Prophet Nathan. Then conscience was aroused. His guilt appeared in all its enormity. So, nung panahon siya ay nirebuke ni Prophet Nathan, so agad-agad nakita niya ang kaniyang maling ginawa. His soul was bowed in penitence before God. So agad siya ay yumuko at humingi ng tawad sa Panginoon. With trembling lips, he said, I have sinned against the Lord. So sa pagkataong iyon mga kapatid, ay agad-agad niyang tinanggap na walang sinisising iba ang kanyang ginawang kasalanan. So David repented of his sin and was forgiven and accepted by the Lord. He reaped the baleful or harmful harvests of the seed he himself had sown. So bagamat ay nagsisisi si David at napatawad, tinanggap ng Panginoon, ngunit siya pa rin ay mag-ani ng kanyang ginawang kasalanan. The judgment upon him and upon his house testify to God's abhorrence of sin. So yung pata po
na parusa sa kanya at sa kanyang bahay ay nagpapakita lamang na hindi sinang-ayunan ng Panginoon ang kasalanan. Though there would be found none in Israel to execute the sentence of death upon the anointed of the Lord, David trembled, lest guilty and unforgiven, he should be cut down by the swift judgment of God. So, bagamat mga kapatid, walang sino man sa Israel ang magpataw ng kamatayan kay David dahil siya ang king at anointed ng Panginoon. Nanginig pa rin si David at natakot sa kanyang ginawang kasalanan. At kapag hindi siya napatawad, siya ay patayin din ng Panginoon. The message was sent him by the prophet. The Lord also had put away thy sin. Thou shalt not die. So ito mga kapatid, ang mensahe na kanyang natanggap. Sabi ng Panginoon, siya ay pinatawad. Hindi siya mamamatay. Yet, justice must be maintained. Ngunit, ang hustisya ay mananatili. The sentence of death was transferred from David to the child of his sin. So anong pumalit mga kapatid? Ang sentensya ng kamatayan ay doon sa kanyang anak na transfer. Ibig sabihin mga kapatid, pinatawad si David, hindi siya pinatay. Pero yung kamatayan na sa kanya sana ay doon in-transfer sa kanyang anak na bunga ng kanyang pagkakasala. When his child was stricken, David, with fasting and deep humiliation, pleaded for its life. So si David mga kapatid ay humingi ng tawad sa Panginoon na wag lang sana ang kanyang anak. Kasi ang kanyang anak ay inosente at siya mismo ang gumawa ng kasalanan. He put off his royal robes, he laid aside his crown, and night after night he lay upon the earth, in heartbroken grief, interceding for the innocent one suffering for his guilt. David persevered in his supplication so long as the child was spared. So, grabe yung pagmamakaawa ni David na ma-spare lang yung life ng bata. Upon learning that it was dead, he quietly submitted to the decree of God. Nung nalaman niya na namatay yung bata, wala siyang ginawa kundi tinanggap kung ano ang hatol ng Diyos sa kanyang nagawang kasalanan. So submissive si David mga kapatid at inako niya na dahil sa kanyang kasalanan, nangyari ang lahat ito sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Hindi siya nagrebelde sa Panginoon, pagkos siya ay nagpakumbaba at tinanggap lahat ang retributive judgment na kanyang ginawa na kasalanan. How about Adam and Eve? Adam and Eve, they now began to see the true character of their sin. Adam reproached his companion for her folly in leaving his side and permitting herself to be deceived by the serpent. So, nung nagkasala sila mga kapatid, kita nila yung tutuon katangian ng kanilang ginawang kasalanan. So, sinabihan ni Adan ang kanyang asawa, bakit ka kasi humiwalay sa aking tabi? Nangyari ay ikaw ay nalinlang ng serpente. But they both flattered themselves that he who had given them so many evidences of his love would pardon this one transgression, or that they would not be subject to so dire a punishment as they had feared. Ngunit mga kapatid, ang dalawa ay sinabi na sa kanilang sarili na hindi siguro tayo paparusahan ng Panginoon ng
ganito kagrabe. Dahil nakita natin na tayo'y mahal ng Panginoon dahil ang Panginoon ay pag-ibig. Hindi siguro tayo papalisin sa Eden na ito. Yan ang akala nila dahil sinabi nila na in one sin or ang kasalanan na ito ay maliit lang. Kaya they flatter themselves. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Eve, to Eve it seemed a small thing to disobey God. So para kang Eve, maliit na bagay lamang na hindi tumupad o hindi sumunod sa Diyos. By testing the fruit of the forbidden tree and tempt her husband also to transgress, but her sin opened the floodgates of woe upon the world. Who can know in the moment of temptation the terrible consequences that will result from one wrong step? So kita niyo mga kapatid, sabi ni Eve, maliit na bagay lamang ito. At ginawa pa niya, kanya pang pinakain yung kanyang husband. Ibig sabihin, yung husband niya kasi ang kanyang pagmamahal kang Eve, pero hindi totoong pagmamahal yun kasi nakita niya na mali ang ginawa ni Eve at siya ay nag-concede. Ibig sabihin, tinotolerate niya ang kasalanan ng kanyang asawa. Kaya siya rin ay kabahagi ng kasalanan ginawa ni Eva. So, nangyari mga kapatid, sa isang kasalanan na yon ay malaking consequences sa sanlibutan. Tayo din. Kung alam natin na mali, dapat huwag na nating ituloy. Or else, we will suffer the consequence. Buti kung ikaw lang, buong pamilya mo at ang buong iglesia ay magsasuffer. Kaya sa iglesia mga kapatid, kung ganito ang magkaroon ng ganitong mga problema, dapat talaga ay mayroong church discipline para yung buong iglesia ay hindi madamay sa tinatawag nating corporate sin or corporate accountability. Had some great tests been appointed Adam, then those whose hearts inclined to evil would have excused themselves by saying, "This is a trivial matter, and God is not particular about little things." And there would be continual transgression in things looked upon as small, and which pass unrebuked among men. But the Lord has made it evidence that sin in any degree is offensive to Him. So may mga tao din katulad ni Adan at Eva, ang sasabi na maliit na bagay lang ito, ang Panginoon na hindi particular. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit na anong kaliit o kalaki ng kasalanan mo, ito ay offensive sa Kanya. Ibig sabihin, walang maliit na kasalanan o malaking kasalanan. Kailangan ang mga kasalanan na yan ay huwag natin gawin. Kung sa tingin natin ay maliit at walang problema, pero yan ay paglabag, still, yan ay kasalanan. Kaya mga kapatid, marami tayong mga halimbawa sa Biblia na tumanggap ng kanilang pagkakamali at tinanggap nila ang parusa at yung iba naman ay nagrebelde nang sila ay suwayin at sila ay i-reprimand ng Panginoon. So ano nangyari ni Adam and Eve? After their sin, Adam and Eve were no longer to dwell in Eden. So hindi sila pinantalutan na manatili sa Eden. They earnestly entreated that they might remain in the home of their innocence and joy. So nagipag-bargain sila mga kapatid na sana manatili lang kami dito. They confessed that they had forfeited all right to that happy abode, but pledged themselves for the future to yield strict obedience to God. So anong sinasabi ng mga kapatid? Kami ay nagsisisi na, Panginoon. Tinanggap naman namin na ganito ang nangyaring kasalanan. Sa susunod ay hindi na kami
sasalansang sa iyong kautusan at kami ay magiging tapat na, Panginoon, sa hinaharap. Pero ang sabi ng Panginoon, but they were told that their nature had become deprived by sin. They had lessened their strength to resist evil and had opened the way for Satan to gain more ready access to them. In their innocence, they had yielded to temptations, and now, in a state of conscious guilt, they would have less power to maintain their integrity. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, na ang kanilang likas ay nabahida na ng kasalanan, kaya humihina na ang kanilang lakas na labanan ang masasama. Kahit na sila nangako na sundin uli sa hinaharap ang kanilang ang kautusan ng Diyos, pero ang sabi ng Diyos, they would have less power to maintain their integrity. Kaya in humility and a terrible sadness, they bid farewell to their beautiful home and went forth to dwell upon the earth where rested the curse of sin. So napakalungkot ang nangyari, mga kapatid. Sila ay umalis sa kanilang beautiful home, ang Eden, dahil hindi na sila pwede doon. Dahil sila ay nakagawa ng paglabag sa kautusan ng Diyos. So ang retributive judgment ay sila ay pinaalis doon sa Eden. And they will suffer the consequences of their sins. So muli, mga kapatid, sa ating key text, kung tayo ay nilinisan na ng Panginoon at tayo ay nakalabas na sa mga corporate sin sa mga Babylonian churches at tayo ay namulat na sa katotohanan, kung tayo muli ay gumawa ng mga hakbang at bumalik sa dati nating gawi at bumalik sa pagiging masanlibutan, ang sabi ng Panginoon, worst thing come unto thee. So, kung paano tayo pinalabas ng Panginoon at nilinisan, kung tayo muli ay lalabag sa kanyang kautusan, mas grabe pa ang magiging kahantungan. Kaya mga kapatid, sa gabi pong ito, atin pong alalahanin na tayo po ay nakakita ng ganitong liwanag at tayo po ay binigyan ng Panginoon ng second chance na maglingkod sa Kanya. Huwag po nating sayangin, mga kapatid, ang pagkakataong ito. Dahil kung mangyari na sa ikalawang pagkakataon tayo ay mabigo muli, the worst thing will happen. Kaya what is the key? Ano pong susi? Personal daily relationship with God. So kailangan tayong mayroong koneksyon sa Panginoon. Araw-araw po, mga kapatid, hindi season. Dahil pangalawa, kung wala tayong active labor for others, unti-unti po mawala ang ating pag-ibig at ang ating pananampalataya ay unti-unting dumilim. Kaya kapatid, alahanin natin na ang ating pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa salita, hindi sa gawa. Kaya kung ano man ang ating nasimulan, kung saan man tayo naroroon, kailangan rin ipakita na tayo ay nilinisan na ng Panginoon at tayo ay magiging blessing at magiging channel of light doon sa mga tao na hindi pa nakatanggap ng liwanag. So arise, tayo po'y bumangon kung tayo may nadapa. Walk, hindi lang tayo tumayo, kundi lalakad tayo, mga kapatid, and sin no more. At hindi na tayo babalik sa mga kasalanan ginawa natin noon. So maraming salamat po at good evening.
Maraming salamat, Brother June, sa inyo pong ibinahagi sa ating tinapay ng buhay sa gabing ito. Retributive judgment. Alam niyo po, tama po ang kanyang mga tinuran na tayo po, bagaman mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, yung mga resulta ng ating mga nagawang mali ay kailangan nating batahin at kailangan nating matamang tanggapin. Ano po? Anyway, katulad naman ni David ay binigyan siya ng sapat na biyaya ng Panginoon na makayanan niya lahat ng mga resulta ng kanyang mga kasalanan. Kasi hindi lang naman isa ang kasalanan ni David. Pero yung pinakamatindi talaga doon yung kasalanan nila ni Bathsheba. Ayan. So, buhay yung kinuha. Diba? Pero ako actually, Brother June, mas blessing yun doon sa bata. Diba? Doon sa anak nila David. Kasi at least hindi siya lumaki na naririnig niya yung panunuya. Dahil siya yung buhay na siya yung kung nabuhay siya, kung hinayaan ng Panginoon na mabuhay siya, habang buhay niya, nababatahin yung kahihiyan ng magulang niya na anak siya sa pagkakasala. Kaya ang mga desisyon ng Panginoon, makikita din talaga natin yung blessing. Minsan masakit, no? Masakit yung desisyon ng Panginoon. Pero pag tiningnan natin yung wisdom doon, makikita natin na blessing pa rin siya. So, ika nga blessing in disguise, di ba? So ngayon po ay dadako na tayo sa pangalawang bahagi ng ating pong pagpupulong sa gabing ito. Parang wala naman po akong nakita na prayer request. So siguro po i-request na lang natin yung ating speaker, yung closing prayer. Sama niya sa dalangin yung pong ongoing na pangangaral sa Abra. At ganun din po, yung iba pang mga pangangaral. May nabalitaan po kanina na may mga kasamahan po tayo na nag-e-effort sila sa Zamboanga. Ayan. So, idalangin po natin yung mga effort na ginagawa sa iba't ibang ng Pilipinas. Ganon din po, Brother June, isama na lang din natin sa dalangin yung mga may karamdaman. So, ngayon po ay sama-sama po tayong umawit ng ating pong closing song at pagkatapos niyan ay pangunahan tayo ng ating pong tagapagsalita sa closing prayer.
Tayo po ay manalangin mga kapatid. Pagpala namin Diyos, nasa langit ka, the only true God. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa gabi pong ito, lalo na po sa pag-ingat ng aming buhay sa buong araw. At kami po ay binigyan niyo ng mga biyaya kung saan ito ay aming kami po ay nakikinabang. Amang banal sa gabi pong ito ay kami po ay nagpapasalamat sa mga aral na minupulot sa iyong mga salita. Alam po namin naman na kayo po ay handang magpatawad kung kami lamang ay ihingi ng kapatawaran at magsisi sa aming mga nagawang kasalanan. Alam po din namin naman na mayroon pong kabalikat o mayroon pong parusa kung kami ay nagkasala. Tulungan niyo po kami, Ama, na magiging matibay sa pananampalataya at handa po kami tumanggap anumang hatol sa aming buhay. Gusto po kami makasama ka sa langit na bayan. Kaya po, Ama, hinihiling namin at dinadalangin namin na kayo po ay gabayan, patibayin na aming mga pananampalataya, maging sana maging blessing kami sa iba at na maging daluyan din kami ng liwanag. Amang banal ay pinapanalangin po namin ang mga gawain sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Itong mensahe ng One True God. Sana po, Ama, ay ang buong sanlibutan ay makilala po kayo bilang nag-iisang tunay na Diyos. At matanggap po namin ang mensahe ng inyong kaisa-isang sinilang na anak kung saan ay magiging tapat kami hanggang sa pagbalik. Sa gabi pong ito, Ama, aming pinapanalangin na sa aming pagtulog kami po ingatan at muli po kaming igising sa umaga na mayroong pasalamat sa inyo pong banal na pangalan. Wala po kaming magawa kung wala ka sa buhay namin. Ito hiniling namin at patawarin niyo po kami sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala. Ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Ama sa langit at ang ating pong Panginoong Hesus. Maraming salamat, Brother June, sa inyong pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos sa gabing ito at sa inyo pong pananalangin. Maraming salamat din po sa mga kapatid natin sa Tumpa Church na aking nakasama ngayong gabi at sa mga nasa Facebook Live ngayon at yung pong manonood later. Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos at enjoy niyo po ang daraang magdamag. Ayan. God bless you all po. We'll see you sa ating pong mga online services.